Thank you, EJ. Wonderful song, sung by a wonderful person with a wonderful voice. And we praise the Lord that not only EJ, but many of you ay binigyan ng God ng talent sa pag-awit. Yung iba lang sa inyo ay kailangang pakantahin, na? Para magamit natin ang talento, the musicality that God has gifted many of you to sing songs of praise and worship to God. Amen? Ako lang ang hindi binigyan ng God ng ng gift of musicality. Na? At alam ni Ate Puring ang dahilan ng God bakit ako ay walang talento sa pag-awit. Gusto niyo malaman? Sabi ni Ate Puring, hindi ka na nga bibigyan ng God ng talento sa pag-awit. Kasi, hindi ka na nga magandang umawit. Mahangin ka na eh. Lalo na kung maganda ang boses mo. Baka bagyo na eh. But you know, accepting the will of God is all we need to do to live a life of joy. Amen po ba? Amen. Kanina sa ating Sunday school, very clear yung sinabi ni Solomon sa Ecclesiastes 3:12 and 13. Gusto ko kasing mabasa ninyo yun kasi hindi kayo umaattend Yeah? Ano ba sabi doon? Ayan, no? I know, sabi ni Solomon, I know the gift of God. I-highlight nga ninyo yun. I know the gift of God. Solomon was declaring his knowledge of what gift of God is. Yan, no? I know the gift of God. Ano yun? That we should be rejoiceful, that we should be doing good, that we should enjoy our appetite for eating, drinking, and enjoying whatever your hands finds to do. Whether nag-uugas ka ng plato, whether nagtitrim ka ng grass, whether manager ka, whether musician ka, whatever you do, you should what? Enjoy it. See? You should be thankful that God has gifted us 5 things in Ecclesiastes 3. Kaya, I encourage you, join us in our Sunday school, in our journey to understanding the Word of God. Amen? Okay. Ngayon, ang ating pong Sunday message series for 2 months, meron pong isang leader ng isang napalaking Christian church sa California, yung Saddleback Church. Alam natin lahat kung sino ang founder and leader ng Saddleback Church. Si Reverend Rick Warren. Sabi niya, it is important for a church to have a series of messages. 4 to 8 weeks. Nung nabasa ko yun, tama ka ako to sa Rick Warren. Kasi yun ang ginagawa natin series. Kaya itong ating series, yung ating biblically based Christian practices is based on our model. Ang model po ng ating church ay hindi kung sinong author, hindi kung anong libro. The model of what we do for God, what God wants us to do is Acts chapter 2, verses 42
and 47. Lahat po na ginagawa natin ayon sa unang iglesia. Okay? Ngayon, pwede ba nating isulat lahat yung verses 42 to 47? Babasahin ko po. Sabi dito, nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot at nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay pinamamahagi sa lahat ayon sa pamangailangan ng bawat isa. Araw-araw sila'y nagkakatipon-tipon sa templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Dito po sa ating mensahe ngayong umaga, we will focus on verse 47. I-focus na natin sa verse 47. Babasahin ko ulit. Sabi ka English po ito. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer, praising God, verse 47, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who are being saved. Praising God. When we come together, we should be in the spirit of praising and worshiping God. Okay. Ito pong early church, yung kanilang pagpupuri ay public. No? They were publicly gathering in the temple to praise God. Hindi sila nagtatago. Hindi sila nahihiya. Hindi sila natatakot. But they simply get together to praise God. Publicly. They're not embarrassed to be seen demonstrating their faith in God by praising together. Their action expresses the essential features of the spirit and basic nature of the early Christian church. Yung diwa ng unang iglesia ay naipapadama nila sa kanilang ginagawa, especially in praising God. Kaya ako, talagang sa akin, yung unang salita sa Acts 42, they devoted themselves. Ano yun? It led to them praising God. Okay? Whatever we do in the church, whatever you do privately, personally, and corporately, it should result to praising God. Okay? Pagpapasalamat, pagpupuri. Kaya meron tayong praise and worship songs. Okay. At titignan natin maigi, ano ba ang ibig sabihin ng praising God? Ano ba ibig sabihin ng tayo nagpupuri sa Diyos? Di ba? Kakantahan tayo eh. Nagkakaloob tayo. Everything we do must have meanings. Okay? Meron po akong sunod na 6 na bagay
na ipagpupuri natin sa Diyos. Iba yung pagpupuri, iba yung pagsamba. Kaya meron tayong praise, meron tayong worship. Yung worship, maaaring sa mga susunod na linggo natin pag-usapan yun. But today, we focus on how and why we praise God. Okay? Para when you come to church next Sunday, andun na sa ating puso yun. At ang praising God, hindi ito church-only activity. Hindi ito tuwing tayo nasa loob lang ng church, nagpe-praise sa God. No? And it is not even an activity of the church. Okay? Hindi once a week lamang tayo nagpupuri sa Diyos when we come to church. Kaya nga sabi ko, it is not a church, it is not a church-only activity. But every day of our life, 24/7, we must be in the spirit of praising God. Pagpupuri sa Diyos. Okay. Una, what do we do to praise God? Or what things we have or we need to praise God? Number one, we praise God for His goodness. Okay? Sa Kanyang kabutihan. Ang sabi po sa awit 106:1, praise the Lord! Give thanks to the Lord for His good. His love endures forever. We come to church. We do it personally, individual and corporately. We praise God for His goodness. Kaya tayo, umaawit tayo ng mga awit ng pasasalamat. Di ba? Nananalangin tayo ng pasasalamat sa mga kabutihan ng Diyos sa atin. Number 2, we praise God for His mercy. Yung kanyang kahabagan. Ang sabi po sa Psalm 118 verse 1, oh, give thanks to the Lord for He is good, because His mercy endures forever. Yung paborito po ni Ate Puring na verse sa Lamentations, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never come to an end. Great is His faithfulness. Yung kahabagan ng Diyos sa atin. Yung mga bagay na tinatanggap natin sa Diyos sa panahong tayo ay mayroong mga pagsubok. We should be able to thank God for that. Sabi ko nga kanina sa Sunday School, magpasalamat ka na meron kang karamdaman. Magpasalamat ka na hindi ka matulog. Magpasalamat ka na wala ka masyadong kinakain. Bakit? Kasi buhay ka pa. Di ba? Pag may sakit ka, magpasalamat ka, buhay ka pa. Pag hindi ka matulog, magpasalamat ka, buhay ka pa. Ano gusto niyo? Wala na kayong karamdaman? Wala na kayong sakit? Sino may gusto na wala ng karamdaman? Wala nang nararamdaman? Taas kamay! Siya lang ang sagot doon. Doon na kayo sa langit. Pero as long as we are here on earth, whatever we have in life, whatever we experience in life, be thankful. Di ba? Hindi naman sinabi sa Biblia ni Pablo na in all good circumstances. Hindi. In every circumstances, be thankful.
Sabi ni Jojo kanina, si Kuya daw, hindi na matulog. Mabuti nyo, kasi hindi na magising. Di ba? Ano gusto nyo? Hindi na matulog o hindi na magising? Kaya kanina alas 2, gising ako eh. Salamat, Panginoon, gising ako. Punta ako sa banyo, balik, tulog uli. Kung alas 7 na, hindi pa ako gising, hindi takot na si Ate Pring noon. Yeah. Baka ako hindi lang tinatapak, sinasampal pa ako para magising. Whatever we have in life, be thankful. Kasi, buhay pa tayo. Okay? Tama po ba? Pagka may bagyo, pasalamat tayo. Yung mga estudyante, laking pasasalamat niyan. Ha? Bakit? Walang pasok eh. Pag may bagyo, may tayong tubig na didiligan ang kapaligiran. Hindi ba? See? That's tayo siyempre, ng baha. Ganun talaga. Ano gusto niyo? Wala ng ulan. Nako, lalong mahirap yun. Wala ka ng tubig nun. Di ba? Nasa pananaw natin yan, Panginoon. Sabi ko nga, when you look around you with negative eyes, puro hindi maganda ang makikita nyo. Di ba? But when you look around you with positive eyes, puro maganda makikita nyo. Di ba? Karamihan kasi ng tao, kaya nadilimutan na lang maging thankful sa goodness and mercy of God. They look at things with negative eyes. Di ba? With positive eyes dapat para maganda ang tingin natin sa buhay. Importante po yun. You cannot praise God with negative eyes. You cannot praise God with negative attitude. You cannot praise God with spirit of sorrow, whatever. Tayong mga mananampalataya, operado na mata natin. Spiritually, our eyes are all operated for us to see only what is beautiful. And by that, we can be thankful. Okay? Na-share ko din kanina, maring online si Fred. Si Ruth, hello. Sabi ni Fred, nung nasa amin siya, 2 days ago, pero ngayon nasa Iloilo na. Minsan daw si Ruth, galing sa labas, pumili, nag-grocery, parang nainis. Kasi bumili ng sayote, $7 yung isa. $7. Kung i-convert mo sa pesos yun, 280 pesos isang sayote. Sabi ko kay Ate Pring, magkano ba yung sayote? 15, 3. Sabi ni Fred, talaga? Oh. Alam mo, sabi ko, mas mabuti na yung mahal at nakakabili ka. Kesa doon sa mura na wala ka namang mabili. Kaya dapat magtanim ka na sa pasok. Okay? So, kaya tayong lahat, we should always have a positive heart so that it will be easy for us to be thankful to God, to praise God for His goodness and His mercy. Okay? Number 3, we should praise God for His redemption.
yung pagliligtas sa atin. Ano sabi sa Ephesians 1:7? In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sin in accordance with the riches of God's grace. Dapat yan, forever tayong nagpupuri sa Diyos. Because through Jesus Christ, He redeemed us from sin. He gave us all the opportunity to become the children of God. Kaya sa atin, my prayer is that all of us, lahat, no exemption, mayroong kapanatagan ng isipan, ng kalooban, na tayo ay nagpapasalamat sapagkat iniligtas tayo ng Diyos dahil sa Kanyang mayamang biyaya sa pamamagitan ni Hesukristo. Nung tayo ay tatanggap sa Kanya bilang ating sariling tagapagligtas at Panginoon ng buhay. And for that, we will be forever thankful to God. Thank you, Lord, for redeeming us, for redeeming me. Thank you, Lord, for the salvation that I have because of your Son, Jesus Christ. Kung baga sa akin, parang yun ang number 1 kong dahilan para purihin ang God eh. My redeemed life. Diba? Kaya nga may kanta tayo eh. I am redeemed by the blood of the Lamb. Para sa akin, yun ang number 1 eh. Okay. Number 4. We thank God because of His deliverance sa atin mula saan? Sa mga distress. For deliverance from distress. Ano ba distress sa Tagalog? Yung kasiphayuan. Huh? Yung siphayo, yung matinding lungkot yun. Matinding lungkot. Maraming tao dahil sa distress, nagpapakamatay eh. Pagkat akala nila wala nang pakinabang ang buhay niya. Pero sabi dito, Psalms 34:17, the angel of the Lord encamps around those who fear Him and delivers them. Psalms 50:15, and call on me in the day of trouble, I will deliver you and you will honor me. Okay? Marami tayong distressful time sa buhay. Yung nalulungkot ka, nasisiphayo ka. Pero mabuti nga sa Good Neighbor Christian Academy, sa mga nadidistress, wala pa nagpapakamatay sa inyo, di ba? Wala pa. Meron na bang nagpakamatay sa atin dahil sa distress? Wala. Why? Because can deliver us from this. Only if we will acknowledge God as the source of relief. Yung iba nga, umiinom pa ng sleeping pills eh. Di ba? Yung mga Transin. God lang ang pwede nating panampalatayanan. Sabi naman ng God call unto me. Ano sabi ni Jesus Christ? Come to me, all those of you who are, yung nabibigat ng lubha sa buhay at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. You know, when we pray, when we come to Christ, dalawang bagay yun. We acknowledge His power. Number 2, we acknowledge our lack of power. Na on our own, we cannot do anything, only with God. With God, nothing is impossible. With men, everything is impossible. With God, everything is possible.
He delivers us from distress. Kailangan lamang meron tayong humble spirit. Hindi pwedeng, kaya ko yan. No? Kuminsan, kaya tayo nadidistress. Umiiral sa atin yung self-help. Ano ibig sabihin ng self-help? Tinutulungan mo yung sarili mo. Hindi. Dapat we resort to God's help. Minsan, sa mga minor things lang, self-help ka na eh. No. Big or small, God's help dapat. Parang self-will, God's will. Di ba? Subukan ninyo malunod. Kanino kayo tatawag? Sa God, di ba? Eentay niyo pa ba yun? Parang yung isang Chinese sumakay sa isang ferry. May bagyo sa dagat. Parang lulubog na. Sabi ng mga tao, Santa Barbara, San Jose, Santa Fe. Sabi ng Chinese, lulubog na tayo, tawag pa kayo, tawag pasahero. Ha? Sabi ng Chinese, lulubog na, tawag pa kayo, pasahero. Pagka tayo nasa distress, sino tinatawagan natin? Siyempre ang God. Di ba? Dapat God's help always. God's will always. Pagka self-help, self-will, you will not be joyful along the way. Kasi naghahawakan ka sa sarili. Kaya dito papasok yung number 5. We praise God for His guidance. You see? Ano guidance sa Tagalog? Yung kanyang patnubay. Ano sabi sa Psalm 32:8? I will instruct you. Sabi ni Jehovah. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. You see? Hindi ba sabi ni Moses sa God, if you will not go with us, God, do not let us leave this place. Kung hindi mo kami sasamahan, huwag mo na kaming paalisin sa lugar na ito. What will people say? Ano sabi ng God? Because I know you, I will be with you. Kaya yung ginawa ng kanta ni Don Moen yun eh. Di ba? Kanta ni Don Moen yun. Sabi ni Moses, if you will not lead us, if you will not guide us, if you will not be with us, let us not leave this place. Sabi ng God, because I know you, surely I will do what you want me to do. My presence will go with you. See? Sabi ko naman sa inyo, di ba? Ang God, ang salita ng God, ang compass ng buhay natin. I hope you remember that. The Word of God is the compass of our life so that we will not go stress, we will not go astray, we will not go without direction in life. Otherwise, pag ganun-ganun ka sa buhay, para kang mga kamote driver. See? God na nagsabi I will instruct you. Don't worry. I will lead you. Don't worry. I'll protect you. Don't worry. I will go with you. Kaya importante sa atin, part of our being thankful to God, ina-acknowledge natin yung kanyang wisdom to help us come up with right decisions. Otherwise, we will be sad. We will be sorry. Maraming ganyan
Ako, nung nag-propose ako kay Ate Puring, 101% alam ko, God is guiding me. Kaya hindi pa ako nagsasabi, oo na kagad eh. Ha? Importante yun. God, through, yung sabi nga, yung the small, still voice of God in our heart, in our mind, through His Word, guide us through. Diba? Kaya tayo dapat nagpapasalamat sa Diyos. Panghuli, we should be thankful to God. We should praise God for His provisions. Ano nga, who is God? Who is God as our Jehovah? He is our Jehovah. Oh, pangalan ng manugang ni ate yun. God is our Jehovah Jireh. God is our God that provides for you want or for your needs? For your needs. You see? Sabi dito, I will bless her with abundant provisions. Her poor I will satisfy with food. Sabi sa Luke 12:24, si Jesus Christ mismo nagsabi, consider the ravens. They do not sow, they do not reap, they have no storeroom or barn, yet God feeds them. Nakakita na ba kayo ng ibon na namatay ng malnutrition? Nakakita na ba kayo ng ibon na namatay dahil sa gutom? Wala. Wala. Pag nakakita kayo ng ibong namatay sa gutom, malalagay yan sa Guinness Book of Record. Namamatay ang ibon dahil na rin sa tao. And how much valuable you are than birds. Dito sa ating church, ang dami, ayan, ang daming ibon. Ayun. Nakita niyo yan? Sparrow yan eh, sparrow. They are here, ha? Maya pala, Maya. Tama, sparrow, Maya. Ayan sila, yan, naglalakad. Oh. Wala pa akong nakitang namatay dyan. Kaya sila andito, kasi hindi natin sila ginagalaw. Sabi ni Jesus Christ, mas higit kayong mahalaga sa Diyos kaysa sa mga ibon. Ibig sabihin nun, hindi tayo mamamatay ng gutom. May namatay na ba ng gutom sa atin? Wala. Yung iba namamatay dahil sa sobrang kain. Pero gutom. For 32 years, no one amongst us have died of malnutrition. Okay? That's how valuable we are to God. Over all His creation, we are far more important to God. Because of that, we must be praising God all the days of our life. Hindi lang tuwing Sunday, ha? Baka pagka Monday to Saturday, wala. Anyway, Sunday, doon naman, magpe-press naman kami. Hindi pwede yun. Okay? 24 hours. We should be in the spirit of praising God. Kaya nga, yung sa Acts 2, 42-47, they devoted their lives, bandang huli, praising God. Di ba? Praising God. They devoted themselves, praising God, enjoying the favor of the people. Dahil sa kanilang public display of praises to God, the people, nakita nila. Hinahangaan sila. Ibig sabihin, hinahangaan, yung accepted sila. Diba? So tayo dito sa community, alam ko, the community accepts us. Diyan lamang sa ginagawa natin, di ba?
Kilalang kilala ang church. Sabihin lang sa tricycle, doon kami sa Good Neighbor. Ay, yung nagbibigay ng goto. Yan. Yung ganito. Yung... Kaya lang minsan, yung isang binata na nagsabi, naiihaw ako magsimba eh. Bakit? Kasi parang very exclusive yung church niya eh. Parang puro mayayaman. Ako hindi. Mayayabang yun, di mayayaman. No, yan nakatira dyan sa LRC. Kumain ng goto. Gusto niya magsimba, naalangan siya. Para daw masyadong exclusive. Kaya madalas doon siya sa IRM sa Churillo. Hindi pwede. Lalo na kung nakaharap na tayo dito, di lalo na siguro na para tayong exclusive. Hindi ba? Gagawin natin. Good Neighbor, Christian, non-exclusive church. So, yan yung 6. Marami yan eh, pero I just chose 6. At nawa, kahit isa dito, maging dahilan para tayo lagi nagpapasalamat sa Diyos. Okay? Papasalamat sa Diyos. Ngayon, huling tagubilin. No? Sabi ko, praising God is not a Sunday-only activity. Hindi lamang tuwing Sunday tayo nagpupuri sa Diyos, kundi every day of our life. Okay po ba yon? Number 2, warning. May warning, ha? May warning. Sabi ni Jesus Christ, these people, Matthew 15:8, ayan, ha? These people, hindi tayo yun. They draw near to me. Lumalapit sila sa akin with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Nawa ay hindi tayo makita ng God na we honor Him with our mouth and with our lips, but our heart is not near Him. Di ba? Ito, sinabi rin ni Isaiah, sa Isaiah 29:13, the Lord says, these people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Mga kapatid, kailangan we honor God with our lips and with our heart. Sabi nga ni Jesus Christ, kayo ba'y lumalapit sa akin dahil sa mga himala na nakikita ninyo? Kasi nung panahon ni Jesus Christ, mga tao lumalapit sa Kanya para sa mga himala. Okay? Hindi dun sa sasabihin, ituturo ni Jesus Christ. Okay? Warning po yun sa atin. And next Sunday, when we come to church, I want to leave you with these 3 verses. Psalm 122:1. I was glad when they say to me, let us go to the house of the Lord. Sa Sunday, sa bahay pa lang ninyo, masaya na kayo kasi pupunta tayo sa bahay ng Diyos, sa ating church. You should have a joyful heart. Second, sa Psalm 100, verse 4 and 5, I will enter His gates with thanksgiving, with praising. So, dyan pa lang, pagpasok pa lang dyan, nagpe-praise ka na. Ay, andito na ako. Praise God, meron na namang sopas. Ganun ba yun? Praise God kasi libre naman ang lunch ko. Oo. Ano na lang yan eh. Additional yun. But when we enter His gates with thanksgiving in our hearts. Pangatlo, Ecclesiastes 5:1, warning ito. Watch your step when you enter God's
House, watch your step. Enter to learn. Okay? Enter to learn. We come to God's house with a joyful heart, with a thankful spirit, willingness to learn. Otherwise, baliwala. When you say, with an expectant heart to learn, to understand, and to obey. Understand and obey. Kasi, better than mindlessly offering a sacrifice. Hindi po a substitute ang giving, no? Sa tunay na diwa, bakit tayo nagpupunta sa church? This is the house of God. And that way, we justify our desire to praise God. Amen? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po na we can pattern our life and our ministry sa unang iglesia sa Acts chapter 2. Na lahat ng kanilang ginagawa resulted to praising you, to honoring you, to be thankful to you because of your goodness, your mercy, because of your guidance, because of your provisions, because of saving us from distress, but most important, for giving us eternal life by redeeming us so that through Christ we enjoy life eternal. Tulungan mo po kami dito sa Good Neighbor Christian Fellowship na hindi lamang tuwing linggo kami may diwa ng pasasalamat. Kundi every day of our life, God, I pray, masumpungan mo kaming nasa diwa ng patuloy na pasasalamat, pakilala sa iyong kabutihan loob sa aming lahat. Pagpalain mo kami, Panginoon, maging aming mga kapatiran, mahal sa buhay, online sa iba-ibang bansa. Bless us all, Lord, in Jesus' name. Amen and amen.